Mula kay Philippines Trending News, kakapasok lang hala. Nagwala ang Taiwan, pinaulanan ang China. Uy, grabe naman tong title na to. China buburahin sa mapa, Amerika PH Rumesbak. Yan mga tol ha. Title lang yan, binasa ko lang pero hindi natin pinatotohanan at pinasisinungalingan yan. Yan ay title ni Philippines Trending News. Pero ito, bibigyan natin ng reaction video and commentary mga tol, no? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Pagkapatuloy ng ating balitaan, nakatagdang ikasa ng hukbong panghipapuwid ng Pilipinas at Estados Unidos ang ikalawang iteration Hope Thunder Air Exercises sa darating niya na Hunyo 17 hanggang Hunyo 28 na taong kasalukuyan. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo, sa pag-asanay na ito ay naasahan ng malaking bilang ng mga deployment ng mga tauhan ng kanilang hukbo maging ng kanilang aircraft at pang mga related equipments. Aniya, ang air military drills na ito ay bahagi ng paghahanda ng kanilang hukbo para yan sa kauna-unahang partisipasyon ng Pilipinas sa Royal Australian Air Force Pitch Black Exercises, kung saan nakatagdang aktual na lumahok ang mga sasakyang panghipapuwid ng Philippine Air Force. Samantala, ang Pitch Black Exercises naman ay nakatagdang isagawa sa Hulyo 12 hanggang Agosto 2 ng taong kasalukuyan. Nalalahukan naman ng mga tauhan at aircraft ng mga hukbong panghipapuwid ng iba't ibang mga bansa. Sa July. Samantala, kinukumpirma pa sa ngayon ng Philippine Navy ang mga ulat kaugnay sa umunay mga namataan na pipeline installation sa bahagi ng Bajo de Masinloc Shoal. Ito nga inihayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad. Kasunod yan ang iniulat ng team leader ng isang non-government organization na kabilang sa mga nagsagawa ng civilian mission sa Panatag Shoal. Hinggil yan sa umunay nakita ng mga mangingisda na pipeline installation sa loob ng low tide elevation ng naturang lugar. Ayon kay Commodore Trinidad, nakarating na sa kanilang ang ulat na ito at kasalukuyan na anya silang nagasagawa ng kaukulang confirmation ukol dito. Paliwanag na opisyal, maraming paraan para malaman at maaari ring gawin para yan sa kumpirmasyon nito, kabilang na ang pag-deploy ng mga barko, sasakyang panghimpapawid, satellite tracking, gayon din ang pakikipagtulungan sa iba pang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Kaugnay nito ay sinabi rin ni Commodore Trinidad na hindi pa nila matukay sa ngayon ang mga posibleng maging paglabag ng sinuman hinggil sa paglalagay ng pipeline sa naturang lugar, at sapagkat po ay nagpapatuloy pa rin ang kanilang sinasagang confirmation ukol dito. Inihayag ng Department of Justice na maaaring magamit ang naging pahayag ni dating Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa investigasyon hinggil yan sa umano'y New Model Agreement sa West Philippine Sea. Sa naging pagdinig kahapon ng Senate Committee on National Defense, umamin si Carlos na may naganap na pag-uusap sa kanila ng isang Chinese Embassy Manila official noong nakalipas na buwan ng Enero ng kasalukuyang taon. Kaya napatawan siya ng parusang demotion eh. Kung merong promotion, siya demotion. Ngunit iginiit ni Carlos na walang pinag-usapan na anumang new model agreements na pinag-aagawang karagatan nga sa teritoryo ng bansa. Sinabi ni Department of Justice Senior State Counsel Attorney Freddy Gatsuon, ito ang unang pagkakataon na napakinggan nila ang paliwanag ni Carlos sa naturang usapin. Ito anya ay patunay na mayroong naganap nga na pag-uusap at nagkaroon ng pagkakataon ng mga opisyal ng China na i-record ito o paglabag naman sa wiretapping law ng bansa. Nagsagawa na rin ng investigasyon ang NBI hinggil sa naturang usapin sa pag-uusap nga ng dalawang opisyal. Tiniyak naman ng Department of Justice na magiging maingat sila sa kanilang mga itasagawang pagbusisi sa naturang usapin. Para mapalayas na rito yung mga ng mga chekwang yun. Pati yung ibang nananahimik na Chinese dito na dadamay sa kanila eh. So hanggang ngayon mga sangkay, yung mga sundalo ng China nakapalibot pa rin po sa Taiwan. Ang tanong dito, ang Taiwan nga ba ay gumanti na sa puwersa ng China? Binabantayan na po ito ngayon ng marami. Itong nangyayari ngayon dan sa Taiwan. At ang Pilipinas nga po, nakabantay na mga sangkay. Binuksan na ng Huwebes ng Philippine Coast Guard ang kanilang pinakabagong monitoring station na matatagpuan sa Barangay San Rafael, Itbayat, Batanes. Lain nito na mapaigting pa ang ginagawang pagbabantay ng PCG sa teritoryo ng Pilipinas, partikular na sa Northern Region. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, baka tutulong ang bagong monitoring station ng PCG sa pagkolekta ng maritime data at intelligence para sa epektibong pagresponde sa anumang banta sa seguridad ng
ng ating bansa. Okay, so ngayon sila mga sangkay dyan, kasi yan po yung pinakamalapit sa, anong tawag dito, sa Taiwan. Nakabantay po ngayon yung mga sundalo natin dyan. Bantay sarado na yung Batanes kasi nasa 400 kilometer lang yun eh. Yung layo ng Taiwan doon. So kung talagang sisiklab ang gera doon sa Taiwan, ito yung pinakamalapit na part ng Pilipinas na talagang posibleng madamay, mga tol. Just in case may mangyayari pong hindi maganda. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin itong nagaganap po doon sa Taiwan. So kung tawagin ito mga sangkay para po mas malinaw sa lahat, ito daw po ay punishment drills laban po sa Taiwan dahil nga po sa maanghang na binitawang salita ng bagong halal na presidente ng Taiwan. Wala yung drill yan, drill lang talaga yan. Ba't kailangan pa nila mag-drill-drill? Kung aatake sila sa Taiwan, di sana tinutuonan nila, di ba? Ba't may pa-drill-drill pa? Di parang sinabi na nila, ito gagawin namin, ganito yung paghahandaan nyo. Di ba? Parang nagpapatawa lang tong mga Chekwa na to di ba? Kung aatakihin nila yung Taiwan, di sana inatake na nila, may pa-drill-drill pa sila. Paninindak lang nila yun eh. So tingnan po natin ang alamin natin ngayon dito mga sangkay kung ang Taiwan ba ay nag-response na, rumisponde na o ano ba ang kanilang ginawa ngayong napapaligiran po sila yan nitong mga Chinese na mga militar. Nice, style talaga ng China yan. Napakalit ng Taiwan, di naman kaya katakin ng China yan. Sino ba to? Okay, mukhang mga Chinese po ito mga sangkay. Hindi ako nagkakamali, Chinese. Tignan mo yung mga sundalo ng Incheck mga tol, puro mga bata, di ba? Ito ba may mga karanasan na to? Kailan pa ba yung huling gerang kinabilangan nila mga tol? Diba? Wala naman silang nalalabanan na eh. Tingnan mo puro mga bata yan, no? Parang wala pa nga mga 30 yung mga yan eh. Diba? Baka maihilang sa mga pantalon niyang mga yan kapag lumaban na sila sa totoong combat tapos makakalaban nila mga veterano na. Kasi pag inatake nila ang Taiwan mga tol, malabong hindi tulungan yan ng mga kaalyadong bansa nila. Diba? Malabong hindi tulungan yan. Lalo na nasa Taiwan yung microchip na sinasabi. Kailangan nyo ng maraming mga bansa, dyan lang ang pagawaan talaga nun. So talaga susuportahan yan, lalo na United States, di ba? Yung United States, mga tol, hanggang ngayon, aktibo sa mga actual combat yun. Or mga Taiwanese. Ginundi na daw po ng Taiwan itong isinasagawa ngayon ng China sa palibot po ng kanilang lupain. Kanilang isla, mga sangkay na andyan po kasi talaga yung mga Chinese ngayon eh. Gumagawa po sila ng pag-aaral kung paano makubkob itong Taiwan. Yan yung pinalipad ng China. Ito sa Taiwan to mga sangkay. Ayan, sa Taiwan. China considers democratically govern Taiwan as its own territory. Parang wala tayo makita dito mga sangkay sa China yan, ito. Sa China yan, yung aeroplanong yan. Okay, so ang tanong kasi dito, kung ano ba ang action ngayon ng ng Taiwan? Ayan o. Sabi po dito mga sangkay, nasa 62 na Chinese jets ang na-detect sa paligid daw po ng Taiwan.
Dami. So, sabi po dito, is China preparing to invade Taiwan? Well, kung ako tatanungin mga tol, puro paninindak lang ng China yan. Kasi kung ikaw, aatakihin mo ang isang bansa, mga tol, hindi ka na magsasagawa pa ng practice. Papakita mo kung paano mo siya aatakihin, di ba? Kasi mga tol, alam mo yung ginagawa ng China, puro ganun lang yung puro amba, ganun yung ginagawa nila mga tol. Hanggang sa masindak nila kung sino man yung presidente dyan at makipag-usap at bumigay na sa kanila, panalo na sila nun. Nang wala nang nangyayaring gera talaga, nasindak na nila, natakot na nila, talo na agad yun, panalo na agad sila nun. Diba? Yun yung taktika nila mga tol. Pero biruin mo, magpapakawala sila ng mga ganyang karaming jet tapos puro drills lang. Atake talaga yun mga tol. Tingnan mo yung mga sundalo nila, puro mga bata pa. Well, anyway, putulin na natin to rito mga kapatid. No? Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito mga tol? Pwede ka magbigay ng komentaryo mo sa baba. Alright? At pwede ka magbigay ng iyong opinion at iyong saloobin. Alright? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.